Pilit daw na pinaghihiwalay ng China ang mga Pilipino sa usapin ng West Philippine Sea. Yan ang sabi ng ating National Security Council kanina nung siya ay nasa Pag-asa Island. Okay, ano ba yung nagaganap? Ito kasi yung kwento, mga kutsero. Pakita ko sa inyo. China creating divisions among Filipinos amid West Philippine Sea issues, says Anyo. Ayan po yung balita kanina ng GMA. Ito po ang nakasulat, no? China is creating divisions among Filipinos amid tensions in the West Philippine Sea, National Security Advisor Eduardo Anyo said Friday. So patuloy daw ang gawa ng masyadong tinatrabaho ng China ang bawat Pilipino na magkaroon ng magkahiwalay na opinion dito sa West Philippine Sea, sa issue ng West Philippine Sea. Alam niyo po, mga kotsero, napakalaki ng factor ng iisang boses. Pag tayo ay nagkaroon ng iisang posisyon dito sa West Philippine Sea, napakalaking impact po niyan. At yung ganyang klase pong mentalidad ay nangyayari po sa Vietnam, yan po ay nangyayari sa Indonesia, ganyan din po ang nangyayari sa Taiwan, ganyan ang nangyayari sa Thailand, at yan din ang nangyayari sa Brunei, at lalong-lalo na ganyan ang nangyayari sa China. Pero ang Pilipinas, hindi ganyan. Ito ang sinabi ni Secretary Anyo. China's multifaceted approach includes information operations that are specifically designed to create divisions within our nation as we strive to unite the Filipino people in our stance on the West Philippine Sea issue. Ayan. Ang tanong, nagwawagi ba ang China diyan sa kanilang plano na watak-watakin ang opinion ng mga Pilipino dito sa usapin ng West Philippine Sea? Kaya sabi ni Secretary Anyo, it is critical, napakahalaga daw, for us to convey a powerful and united message that counters their falsehoods and eventually unites our Filipinos in this important issue. Well, mahalaga naman talaga tong issue na to, mga kotsero. So, totoo lang. Number one, isa po ito sa tawag dito, dapat nating protektahan. Hindi lamang dahil parte to ng ating exclusive economic zone, itong West Philippine Sea. Pero marami rin kasing resources na kapakipakinabang para sa lahat ng Pilipino ang pwedeng makuha dyan. Nandiyan na yung aquaculture, okay, yung mga isda na nahuhuli, na kinakain natin. Alam niyo po, mga kotsero, meron nga po akong nabasang report, I cannot recall it right now kung saan ko nabasa, na posible na yung galunggong na lang to, mga kotsero, galunggong, GG na lang. Yung GG na lang na kinakain natin, posible pang hinahango sa West Philippine Sea. Sino ang humahango? China. Tapos binebenta sa atin ng mas mahal. Ganon. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa topic na ito, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala na inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Lalo-lalo po ngayon na Pasko na at malapit na rin yung di ba, pag panahon ng regaluhan, nagpapadala tayo sa mga pamilya natin. So, para magawa nyo yan, mga kotsero, i-download lang ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa yung nakaragdagan $20 free credit. Ayan. Kaya mga kotsero, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. So, that's one way of undercutting our economy. Imagine, teritoryo na natin yan. Meron tayong sovereign rights. Sorry, scratch that. It's not our territory. But we have sovereign rights. According to international law, meron tayong karapatan to exploit ang resources dyan sa West Philippine Sea. Pero, dahil ninanakaw ng China, nga. Tapos, yung ninanakaw nila, binebenta nila uli sa atin ng mas mahal. Galing. Sabi pa ni Secretary Anyo,
Anyo visited Pag-asa Island to witness the inauguration of a newly constructed Philippine Coast Guard building, a facility that will help effectively monitor activities near the island. So yan po kasi yung ganap kanina doon. No? Nagkaroon ng opening ng headquarters ng what do you call this? PCG sa Pag-asa. It was Anyo's second visit to the island, the first being in 2017 when he was Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Yun ang kanyang sinabi. Meron pang sinabi si Anyo na actually, ito, AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos accompanied Anyo to the naval outpost on the island where the security advisor saw for himself. Siya mismo daw nakakita. Si Secretary Anyo. 10 Chinese militia vessels, isang Coast Guard vessel at isang China Navy warship sa di kalayuan. So nakapalibot talaga sila sa Pag-asa Island, mga kocher. Nakapalibot talaga, ibang level to ng ng pangloloob. Kasi mga kocherot, essentially itong ginagawa ng China, pangloloob to eh. Halimbawa, meron kayong lahat naman tayo may bahay. Halimbawa, pinasok kayo na magnanakaw. Tapos yung magnanakaw nanirahan sa isang kwarto nyo, ito yung ginagawa ng China. Anyway, ito pang sinabi niya. In his speech, Anyo noted that China's bullying and harassment in the Philippines has brought about a resurgence of patriotism among Filipinos. Totoo yan, mga kochero. I would tend to agree with this. Maniniwala ako dito sa sinabi na to ni Secretary Anyo. Kasi nung naalala ko, nung panahon ni Digong, medyo lukewarm tayo dyan eh, pag sa usapin ng West Philippine Sea. I myself am lukewarm during that time. And kung meron man akong mga isa sa mga bagay na pwede kong bawiin, sana yon na hindi ako naging lukewarm sa issue ng West Philippine Sea. Ay, nako. But anyway, so ayun, nung panahon ni Digong, medyo lukewarm karamihan ng Pilipinas dyan. Hindi masyadong pinapansin, etc. etc. Pero nitong pumasok ang Marcos administration at nakita natin lahat. As in, we saw with our own two eyes kung paano hinaharas ng Chinese Coast Guard, ng Chinese Maritime Militia, at ng Chinese PLAN, kanyang People's Liberation Army Navy, nagkaroon tayo ng parang medyo hayop kayo sa galawan nyo dyan sa West Philippine Sea. So, I would agree na nagkaroon ng resurgence of patriotism to the point, mga kochero, na even maski yung mga tao who was supportive of Digong before, ito yung naging kanilang trigger para mag-withdraw ng support. Itong sa China na to. It's supposed to be like that. Kapag anti-Filipino na yung yung mensahe. Diba? Parang ang pangit pag sumusuporta ka doon sa nananakop eh. Imagine niyo nung panahon ng World War II na nandiyan si Japan. Kumampi ka sa mga Hapon o di makapili. O nung panahon ng Amerikano na nandiyan ng Amerika, kumampi ka sa mga Kano o di masama kang tao, di ba? So, parang pangit. O nung panahon ng Kastila, kumampi ka sa mga Kastila o di pangit na masama ng tingin sa'yo. So, ganun yung dating. Although, again, admittedly, I supported si Digong, and iniintay ko na lang yung position dito ni VP Sara pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea. Ayoko kasi maniwala dun sa mga mga speculations lang, yung mga kwento-kwento lang, sinasabi lang ng ganitong vlogger, sinasabi lang ng ganitong whoever. Alam niyo naman ako hindi ako masyadong naniniwala sa chismis. Ayoko ng chismis. So, until maglabas ng statement si VP Sara tungkol dito sa China, I will withhold judgment. And let's see, di ba? Pero ito na nga. Sabi pa niya, he lamented, however, that due to limited release of information in the previous years, I'm inclined to assume na ito ay nung panahon ni Digong, no? Kasi wala naman tayong halos balita eh. Actually, even before Digong pa, from the panahon ni Digong, si Noynoy, si GMA, si ERAP,
wala tayong masyadong balita sa mga galawan ng China sa West Philippine Sea. Ngayon lang talaga natin nakikita ng parang pelikula itong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. No? So, he lamented, however, that due to limited release of information in the previous years, many Filipinos have doubted the reality of Chinese harassment towards our fishermen, including our personnel. Marami daw hindi naniniwala sa panghaharas ng China. Maski daw yung sariling AFP. Buti pa nagbago yung pananaw dito. Anya said he is anticipating China's behavior to change, but the Philippines is ready to meet it. Change for the better or the worse. Kasi mukhang hindi maganda yung pagkakabato ng pagkakasulat dito ng GMA. Sabi daw ni Anyo, ina-anticipate na niya na magbabago pa ang galawan ng China sa Pilipinas, pero handa raw ang Pilipinas na harapin ito. So, possible escalation? Ganun ba ang sinasabi ni Secretary Anyo dito? Magkakaroon ng pagbabago sa mga unruly, bullying, aggressive behavior, particularly ng China sa ating mga fishermen, sailor, coast guard na nagpapatrol dito sa West Philippine Sea. We are always prepared, we are not deterred, and intimidated. Yan. Tapos, kinontak daw ni GMA ang Chinese Embassy pero wala rong reply. Tapos, ayun. So China has justified its action, saying the Philippine vessels were trespassing into their territory. Beijing calls Ayungin Shoal Renai Reef. Pero that's a load of crap. Kasi ang lapit that's 105 miles sa Palawan. So etong second Thomas Shoal o yung Ayungin Shoal is well within the 200 nautical miles ng na nakasulat sa ICC. Saan ba to? Sa UNCLOS. 'Di ba? United Nations Convention on the Law of the Seas. Kasi doon nakasulat kasi doon from the baseline, mula sa baseline na inilagay ng bansa nyo, o yung dulon-dulo ng kung saan meron lupa. From the baseline, 12 nautical miles is your territorial waters. Teritoryo mo yun. Kasama pa yun sa teritoryo ng inyong bansa. From baseline up to 200, hanggang 200 nautical miles, yun yung kasama sa exclusive economic zone. So kung makikita natin dito, si Ayungin Shoal ay pasok na pasok. Pasok na pasok dito sa 200 nautical miles. Which, alam niyo mga kotsero, dapat nire-respeto ng China. Alam niyo, marami nga nagsasabi diyan na bakit daw nanggigigil ang Pilipinas kay China, etc., etc. Alam niyo mga kotsero, kasi si China lang ang nanggugulo. Nagkakaproblema ba tayo kay Vietnam? Hindi masyado. Pag pag medyo lumapit-lapit lang tayo ng konti sa Paracel, doon lang tayo nagkakaproblema. Kay Malaysia, hindi rin masyado. Kay Thailand, hindi rin masyado. Kay Indonesia, hindi rin. Kay Brunei, hindi rin. Wala tayong problema kay Brunei. Kay China tayo nagkakaproblema kasi sila yung nanggugulo. Sila yung bully dyan sa West Philippine Sea. Kaya ganun. Kaya nakakapagtaka rin, mga kotsero, na yung mga taong nagtatanggol para sa China, sinasabi nila, at ulit-ulitin ko to hanggat pervasive yung ganitong kwento, na pinagtatanggol nila kasi may historic rights daw, pero nakasulat naman sa ruling ng arbitration court na kahit na kine-claim ng lahat ng coastal states, even China, na merong historic right dyan sa South China Sea na yan, nung pumirma ka sa UNCLOS, you are now bound by the provisions of UNCLOS. Ibig sabihin, wala kang choice. Kahit na-extinguish na yung claim. Na-extinguish na yung claim mo. Wala na. Ang susundin mo na si UNCLOS. Wala ka ng choice. And the Philippines has been following it. And ang sumusuway dyan is none other than China.
Tapos sino pa ba? Yung isa pang naririnig-rinig kong kwento tungkol diyan. Bakit natin kiniklaim na teritoryo natin 'yan? Yung features naman 'yan doesn't tawag dito? Doesn't create, hindi gumagawa ng sarili niyang exclusive economic zone or territorial waters kasi nga high tide low tide elevations lang 'yan, mga bato-bato lang 'yan nandiyan, etc., etc. Hindi habitable. Yan sabi. So walang pwedeng umangkin yan, hindi pwedeng angkinin ng Pilipinas yan as a part of its territory. But the same question can be asked of China. Pwede rin nating itanong yung same question sa China. Bakit nyo inaangkin na teritoryo nyo yan? Kung yun pala ang kaso. So mga kutsero, ako I'm natutuwa lang ako na medyo lumalabas na yung ating pagsuporta sa ating kasundaluhan dito sa AFP natin, sa Coast Guard, ganyan. At sana mga kutsero, ipagpatuloy natin yung pagsuporta diyan. Ang hindi lang ako agree doon sa itong pinaplano ng mga dilawang Pink CPP, yung caravan nila. My goodness, bubuwis buhay kayo para lang gumawa ng statement? 'Di ba? Dadalhin niyo yung bansa sa sitwasyon kung saan kailangan kayong protektahan, kailangan kayong bantayan, kailangan kayong paano kung may mangyari? Paano kung may mangyari? Now the Philippines will have to act. Diba? The Philippines will now have to respond. Napaka-irresponsable kasi ito yung may pakananan yung grupo nila Risa Ontiveros eh. Sila yung may pakananan eh. Para lang makagawa kayo ng statement, atin ito, etc., etc. Dude, there are better ways of doing that, and mag-participate na lang kayo sa sa pagkalat ng information kaysa yung magiging liability pa kayo kung may mangyari sa inyo dyan sa Ayungin Shoal. But anyway, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito mga kutsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel, and pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayong updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared live stream. God bless you and see you next time. Bye!